Ayan po at ito na po siguro yung oras at pagkakataon na para ibulgar ko na po dito kung sino-sino yung mga pinatay mismo ni PRRD. At pangangalanan ko po yan isa-isa sa inyo. Okay? Kasi gusto ko nang tulungan itong mga bangag na nandito sa gobyernong ito. Na pati yung mga sabungero na yun ay gustong karga kay President Duterte. Kaya ngayon, yung mga alam kong pinatay mismo ni President Duterte, mamaya papangalanan ko po yan. At siyempre, ay bago tayo mag-umpisa, ay gusto ko lang munang batiin lahat itong aking mga subscribers na nasa mabuti sana kayong kalagayan at ligtas sa anumang uri ng kapahamakan. Saan man po kayo sulok ng daigdig naroroon ngayon, sana manawari ay walang problema kayong dinaranas, wala kayong sakit na dinaranas ngayon. At dito naman po sa mga politikong mga kawatan, iisa lang po yung gusto kong sabihin sa inyo. Mamatay na lang kayong lahat na putang panyo. Ayan. Pero bago tayo pupunta doon sa sinasabi kong papangalanan ko kung sino-sino yung mga pinatay ni PRRD, ay balikan lang po muna. Hapyaw lang po ito ha, hapyaw lang. Yun pong aking pinost ay yung aking pong video kahapon na in-upload kahapon ng alas 8 ng umaga na ang title ay yung nakakalungkot at pumanaw na itong si Claire Castro. At dahil po dyan ay may mga nagko-comment. Alam niyo po ba kung anong comment? Anong ikinamatay? Anong ikinamatay? Sir, anong ikinamatay ni Claire Castro? Ay kung hindi ba naman isa't kalahati kang bobo, ay kung pinanood mo yung video, di sana hindi ka nagtatanong na ganyan. Unang-una, paulit-ulit ko sinasabi rito na huwag kang magko-comment hanggat hindi mo napapanood yung video kasi nagmumukha ka lang tanga. At ako ang nahihiya doon sa mga kapwa mo nakakapanood na magko-comment ka ng ganyan. Ibig sabihin na tanga ka ay sa title ka lang nagbase. Ha? Pangalawa, wala akong sinabing patay na si Claire Castro. Ang sinasabi ko, pumanaw na. Ano bang ibig sabihin ng pumanaw na? Ang ibig sabihin ng pumanaw na sa tamang Tagalog at maging sa Ilocano, dahil Ilocano ako, ang pumanaw na, umalis na. Kasi nga, nag-file na siya ng resignation sa PCO. Tapos sasabihin mo, anong kinamatay? Yan tayo eh. Tapos sasabihin niyo pang fake news ako ng mga bobo kayo. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Huwag na huwag magko-comment na hindi pinapanood ang buong video na tanga. Magmumukha kang tanga. Imaginin mo ha, tingnan mo, hindi mo pinanood yung video. Ay ano pala kung doon na taon yung itinuro kong gamot sa lahat ng sakit, yung tubig ng saging. Hindi mo pinanood yun ng buo. Hindi wala kang nalalaman. Hanggang ngayon wala kang nalalaman. Kaya ikaw ay tatanda kang parang kalabasa. Tatanda ka, ikamamatay mo lang yung pagiging tanga mo. Okay? Wala akong sinasabing patay na. Sana sinabi ko, nakakalungkot naman si Claire Castro, patay na. Ang sinasabi ko, pumanaw na. Sige nga, intindihin mo mabuti. Ang pumanaw na, either umalis na yan. Sana kung patay na, sana sinabi kong patay na. Ay pumanaw yung sinabi ko, umalis na. Pakatanga talaga. Ano yung kinamatay? Kahapon lang, nandyan lang, nagsasalita lang kahapon. Ngayon, sinabi mo patay na. Kung hindi ka ba naman, ang laki ng kaltog ng ulo mo rin, nakagaya mo lang dito sa mga bangag na ito, tingnan mo, dyan nakikita yung kwan eh. Dyan nakikita yung talagang hindi nanonood. Okay? Pero ang sipag mag-comment. Yung pag-comment naman niya, katangahan yung pag-comment. Kahit kailan wala ako sinabi ritong patay na. Ayun yung panoorin yung kabuuan ng video nang hindi kayo nagiging tanga. Nakakagigil lang.
Sige, tama na. Yung mga tanga dyan, huwag na mag-comment dito. Huwag na rin kayo manood dito. Yung mga tanga. Kasi yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Kung gusto nyong tumalino, kagaya nito mga subscriber ko, gusto nyong gumanda, gusto nyong gumwapo, dito sa Birana Live Studio TV, mag-subscribe kayo nang hindi kayo nagiging tanga habang buhay. Subscribe lang ang kailangan na pindutin ninyo dito. Magiging matalino na kayo. Kagaya nitong mga subscriber ko. Tingnan nyo, wala ako subscriber na tanga rito. Wala ako subscriber na bobo rito. Lahat yan yung matatalino na. Magaganda pa. Mga gwapo pa. Hahalo-halo ka ritong pangit ka. Oh. Tarantada. Anong ikinamatay? Anong kinamatay ni Fidel Castro? Ang sinasabi ko, pumanaw. Pumanaw na sa kanyang pwesto, nag-resign na nga eh, nag-court sa resignation. Pero hindi natin alam kung tatanggapin yan eh. Bongbong Marcos yung resignation niya. Kasi, una, ay baka yan ang magiging first lady. Kasi baka nga itong si Lisa na ito makukulong. Pag-usapan natin yan mamaya. Yun ang sinasabi ko matagal na huwag magko-comment ng hindi alam ang kabuuan. Nang hindi nagiging tanga. Ayan. Alam mo na, hindi pa nag-subscribe ito, sigurado ako. Kasi tanga eh, bobo eh. Kasi pagka ito mga nag-subscribe dito, matatalino itong mga subscriber ko. Kaya sabi ko nga, kahit 3 na lang o 2 na lang yung subscriber ko rito na maiiwan na matatalino, ay wala akong sakit ang ulo. Isa diyan, anong kinamatay? Oh, anyway, sige, kalimutan na natin yan. At, yun. Papangalanan ko na po yung mga pinatay ni PRRD. Para hindi na kayo maghirap pa ng paghahanap pa ninyo ng kung ano-ano pang mga kaputahan ninyo na para i-link si President Duterte. Kagaya niyan, sinasabi na naman nyo, gusto nyo naman i-link dyan sa pagkakamatay ng mga sabungero. At yung dito kay Tantuco, putya naman, hindi yan ang mga pinatay ni President Duterte, ito yung mga pinatay ni Presidente. Makinig kayong mabuti ng mga tanga kayo, ang mga pinatay ni President Duterte si Jose Rizal. Paninindigan ko yan. Tapos, pangalawa, si Madjilan. Pangatlo, si Lapu-Lapu ang pinatay niyan. Ngayon, kunin nyo na akong witness. Doon sa magsasampa ng kaso ko dito kay President Duterte, sige, magsampa na kayo. Witness ako. Yung pumatay kayo si Rizal, i-witness ko yan. Ang kakapal lang ng pagmumukha ninyo mga hayop kayo. Wala na kayong maisip na mabuti dito sa bayan natin. Puro ganyan na lang ang mga iniisip ninyo, mga tarantado kayo kahit kailan. Kung hindi ba naman kayo talaga mga putang ina ninyo, na mga animal kayo, tingnan nyo itong ginawa na naman ng rectone hayop nito. 20% ang ipapataw na tax doon sa mga depositor sa bangko. Nauulol ka na ba rito? Sa tingin mo, hindi namin i-withdraw yung mga pera namin pag ipinataw yung 20% na tax na yan. Mag-iipon nga itong mga rami nating mga kababayan tapos papatawan mo ng 20%? Ay kung hindi ba naman isa't kalahati kang bugo na animal ka? Sabi ko nga dito, kung nandito ka lang sa harapan ko, pilipiting yung liig mong animal ka eh. Nakakagigil na. Imaginin mo, pinag-iisipan laging may pasaring, laging mayroong kakabit dyan, Duterte. Mga putang inan to. Puro na lang Duterte. Ang asikasuhin ninyo, kung papaanong makler yang si Butod sa Amerika, ikukulong na rin yan. Yan ang asikasuhin nyo. Huwag nyong tinatarantado itong si President Duterte. Lahat na lang ibibintang nyo sa kanya. Pati sa bungiro. Pati si Tantuco.
Anong klase kayong tao, mga putang ina nyo? Matagal na akong hindi nagmumura pero sumarga na naman to eh. Kamura-mura kayong mga putang ina ninyo. Ha? Oh. Ano pa? Ang asikasuhin nyo, ang sinasabi ko, 24 hours na hindi nagigising itong si Butod, nagising sandali, may hinigop, tapos sa tulog uli. Kaya, hindi makakasama sa pag-alis yan ni Bongbong Marcos sa Amerika. Hindi makakasama. Dahil yan ang dahilan. Pangalawang dahilan. Ha? Ano tinablan siguro? Yung salita ni Trump. Kasi sinabi na mismo ni Trump na I don't want to see Butod in my country. Sinabi niya yan. Tapos papunta doon si Lisa. Oh. Kaya siguro tinablan, hindi na lang sasama. Yan ang malaking tanong dyan. Isa pa yung kaso niya. Baka yan ngayon hindi na makauwian dito pagka sumama pa yan. Oh. Pangalawang sinabi ni Trump, nandyan yan sa pangapahayagan. Kung hindi ba naman kayo wala kayong kahihiyan namang hayop kayo na sa gobyerno? Ang sinasabi ni Trump, Philippines is the most corrupt. Hindi kayo nahiya dyan. Putya. Grabe kayo. Pati si Trump napupuna yung pagiging corrupt ninyong mga putang ina ninyong mga politiko kayo. Kaya sabi ko, magkamatay na lang kayong mga animal kayo. Nakakagigil talaga kayo. Bullshit kayo. O ito, sasaglitin ko lang na sabihin itong kwan. Hindi ba't may pinapakita dyan si Banat Bay na yung litrato ni President Duterte na butot balat na? Nandiyan yan sa kanya. Sa vlog niya. Ipinakita niya yan. Yung itsura mismo ni President Duterte ngayon. Dahil nag-speculate lang ito. Si Banat Bay na nakalawit ang labi na parang kabayo. Ikaw ang sumisira kay President Duterte, hindi si Maharlika na buang ka, na bakla ka. Pinakita. Hindi nyo nakita? Nung ini-interview si BP Sara sa Dahig, kailan lang? Isang araw lang. Ipinakita ng isang netizen doon, Madam BP, ito ba yung litrato ngayon ni Kwan? Ni President Duterte? Yun yung ipinakita dyan sa vlog ni Banat Bay. Nabigla pa nga si BP Sara. Hindi naman ganyan. Di ba sabi niya? Hindi naman ganyan. Tingnan mo, sinira mo si President Duterte. Kaya itong Banat Bay na ito, hanggang diyan ka na lang. Hindi na magagamot iyang paglawit ng labi mo sa kasinungalingan mo. Buisit ka. Ikaw sumisira kay President Duterte na hayop ka, hindi si Maharlika. Gago ka. Nasa tabi lang kita, babasagin ko yung bungo mo. Sabi ko sa iyo. Buisit kayo. Mga tarantado talaga itong mga kana ito. O yan. Imaginin mo, halo-halo na itong ako natin dahil kung ano lang yung papasok sa utak ko. Tingnan mo yung 20% na ipapataw na buwis daw nitong si buisit na kuan ito, si recto na ito. Recto na tao dyan. Mahilig sa tira-tira. Mahilig sa panis. Mahilig sa bahaw. Tingnan niyo mga kaibigan, mga kababayan. Kitang-kita nyo na
wala na silang masulingan kung ano pa yung dapat nilang pagnakawan. Pati ba naman itong mga deposito ng mga tao? Papatawa ng 20% na VAT ay na tax? Sa tingin ninyo, itong mga milyonaryo nating mga kababayan, kahit pa bilyonaryo yan, kahit pa bilyonaryo, sa tingin ninyo, magbabangko pa yan sila? Napakabobo mo, Recto. Buisit ka. Hindi na nga nagwala ang Pilipino diyan sa ipinagbili ninyo yung 125 tons na reserve gold natin dito. Hindi na nga nagwala ang Pilipino eh. Hinayaan na lang kayo mga putang ina ninyo eh. Na sana maimpatso na lang kayo habang kumakain kayo na pinagnakawan ninyo sa gobyerno ng babuisit kayo, maimpatso na sana kayo, mangayop kayo. Hindi na sana kayo makahinga sa nilalamon ninyo mga animal kayo. Yan na naman ang bagong nasilip ng pagnanakawan. Nasaan na yung Maharlika funds na yan? Magkano yan? 75 billion ba? Ha? Tunauna. Tinuuna ni itong tikbalang na tambalos-los na ito na Romualdez na ito. Buisit kayong lahat ng mga hayop kayo. Sa totoo lang kung nandito kayo sa harapan ko, hindi ko lang kayo mumurahin, dudut-dutin ko pa yung mga mata ninyo nang hindi na kayo makakita ng kung anong itsura ng pera. Mga buisit kayo. Ito naman mukhang panggatong na ito. Haba, ganda. Ano to? Konektado daw yung war on drugs dito sa mga sabungiro ng mga putang nanto. Anong kinalaman ni President Duterte dyan sa mga sabungiro na yan? Oh. Sino ba? Isa lang naman ang pwede dyan na magpapatay dyan sa mga sabungiro na yan. Una ganito, ipapaliwanag ko lang sa inyo. Hindi ako natutuwa na nagkamatay itong mga sabungiro nito. Okay. Ito lang yan. Mga sabungiro, ang pinanser dito si Atong Ang. Palaro niya yan eh. Siya ang may kanyan, siya ang pinanser dyan. Tapos dadayain itong mga sabungiro na ito. Maraming pandaraya. Binulgar na rin yan eh. Unang-una, bago ilaban yan, may ipapatuka yan sa may lason na para hindi, manghina na yung manok. Pangalawa, pagka ibubutaw mo na yung manok, pinipiga na yung kanyan, yung hita niyan para mabali. Yun ang mga pandaraya. Ngayon, kung ginawa itong mga sabungirong ito, yung mga pandaraya na sinasabi nga na mandaya nga daw itong mga sabungirong ito, abay, problema ninyo yan. Wala naman dahilan talaga na ipapatay yung mga yan. Kung tutuusin, ako wala akong makikita na dahilan para ipapatay yung mga yan kung walang ginagawa itong mga masasama ito. Mayroon at mayroon yan. Pero hindi ako natutuwa na pinapatay ang mga yan. Pero sinasabi ko nga sa inyo, lahat ng mga pandaraya, lahat ng mga panluloko dito sa ating daigdig ay may kanyan, may kaakibat na karma. Oh. Tapos sasabihin nyo, may kaugnayan ang war on drugs ni President Duterte dito sa bungiro. Pati doon kay Paulo Tantoco, gusto nyo pang idawit si President Duterte. Hindi ba daw pinatay ninyo? Yan si Tantoco dyan sa Amerika, hindi ba't yung time na yun na dinala nyo sa dahig si President Duterte? So ano yan, minagic ni President Duterte? Ganon? Mga putang kayo, hayop kayo. Mamatay na lang sana kayong lahat, mga hayop kayo. Oh. Bullshit kayo.
Matagal na ako hindi nagmumura. Ay ngayon na naman, sumarga na naman ako dahil buisit ako. O ngayon, kontento na kayo. Yan, pinangalanan ko na. Magdemanda na yung kamag-anak ni Magellan. Kamag-anak ni Lapu-Lapu. Kamag-anak ni Jose Rizal. Titistigo ako. Na si President Duterte pumatay mismo. Siya mismo ang pumatay. Hinipan lang ni President Duterte. Nagkamatay yung mga yan. Buisit kayo. Katanda-tanda na yung tao. Ang gusto talaga ninyo, uuwi dito na abo na lang. Tanginan nyo. Napakawalang utang na loob din yung mga hayop kayo. Yung anak mo, Remulla, hindi ba't? Kung totoosin dapat yan, binitay na ni President Duterte yan 1,000, ano yun? 1,000 grams ba yun? O 1 kilo? Yung marijuana, yung hybrid marijuana, yung nakuha sa anak mo? Buisit kayo. Hindi na pala si President Duterte yun. Ito na pala si Bangag. Yata ang presidente. Ang galing-galing yung magsabi, ililink si President Duterte, pero ano yung mga pogo dyan sa Cavite na yan, sa ano yan, sa Island Cove na yan? Hindi ba't sa pag-aari ng Remulla yan? Nagmamalinis kang para kang nangamukhang panggatong Buisit kayong lahat. Wala lang taraiduran. Walang taraiduran at walang gamitan ng pulis. Matagal na ako naghahamon dito, dyan tayo magpapatayan sa Lunita. Kayong lahat ng mga kawatan. Taas nga ang kamay dito ng mga kawatan. Sige nga, taas ang kamay ng mga kawatan. Taas! Tayo ang hinahamon ko ng patayan dyan sa Lunita tayo para malaman ng buong mundo na kayang-kaya kayong durogin ni Birana. Mga buwakan ng inyo. Kaya nyo lang magdurog ng isang tao kasi gamit nyo si Tore. Ako, wala akong gamit na Tore. Ang gamit ko lang itong intuturo ko. Bullshit kayo. Kailan ba naging matino ang putang inang gobyernong bangag na ito? Dito na lang nakakagigil 20% tax sa mga depositor ng bangko. Hoy! Sa tingin mo? Sa tingin ninyo? Bukas na bukas din, ipapawithdraw ko na yung mga pera ko. Hanggat hindi pa na ipapatupad yan, hindi naman basta-basta yan ipapatupad agad-agad Hindi pa yan. At saka, duda ako rito, hindi papayag ang mga bangko rito na kung ano lang edikta na rekto. Wala nang magbabangko. Tandaan niyo yan. Wala nang magdedeposito sa bangko. Isipin nyo halimbawa, kung mayroon kang 100 piso sa bangko. Ito mga ordinary nating mga kababayan. May 100 piso kayo na nakabangko. Kakaltasan pa kayo ng 20 pesos. Kung mayroon kayong 1 milyon sa bangko, kakaltasan kayo ng 200,000 pesos. Ano yan? Siniswerte kayo? Hoy! Hindi ako bobo. Kagaya mo rito. Buisit ka. Isa ka rin nakalawit na ngayon ko sasalita ka nga, tumatalbog-talbog na yung laway mong animal ka Palibasa, sanay ka sa mga sikinhan. Sanay ka sa panis. Sanay ka sa tinuturotot. Buwak ka ng ina ka. Wala na. Para sabihin ko sa inyo mga kababayan, ito ang totoo, wala nang pira. Wala nang pira.
Kaya nga, nag-aantay na naman sila yan, umuutang na naman sila na 6 trillion pesos. Madinin mo yan. Yung mga pira na 75 million ba yun? Or billion? Yung sa investment fund na yan? I'm not sure kung 75 million or 75 billion. Wala na, tunaw na. Itong reason na ito, bakit buhay pa ito, nanangawat din sa pag-ibig sa PhilHealth yan. Ha? Itong si Dilima na ito, bakit hindi pa nakukulong yan? Na sinasabi na naman dyan na inakwit lang yan na walang dahilan yung Dilima na yan. Palibasa, kakilala niya yung judge. Buisit. Itong sapin-sapin ng kaso sa ombudsman na itong si Suarez na ito, yung congressman ng Quezon na mukhang ulupong. Ba't buhay pa yung mga yan? Tingnan mo yung mga yung nagwawaldas lang ng pera. Magkano yung hininging budget nitong si Joel Chua na pinagpatayo ng barangay hall diyan sa Manila sa Bangkita na pinagkagastusan daw yata ng 90 million. Kanino ba galing ang pira niyan? Sa amin pa rin ang mga buwaka ng ina niyo. Ngayon giniba lang ni Isko Moreno. Kasi maling-mali. Kung hindi ba naman kayo talagang ang laki ng kaltog ng ulo ninyo at mga may salpik pa kayo, kagaya lang kayo ni Banat Bay Sa totoo lang, magkakalibil lang kayo ni Banat Bay. Madinin mo, ipapakita yung ganong itsura ni President Duterte sa kanyang vlog. Na wala naman pala siyang basihan, kaya nabigla nga si BP Sara nung ipinakita ng isang netizen dyan sa Dahig na, Madam BP, ito po ba yung kwan? Yung ganito na po ba ang itsura ni PRRD? Ay, hindi naman. Oh, see? Ito lang Banat Bay na ito nag-assume na gano'n nakabutot balat itong si PRRD. Palibasa nga, itong Banat Bay na ito ang talagang numero 1 fake news ito. Hindi ko maintindihan kung bakit binibigyan pa ng platform yan dyan sa SMNI. Yung mga ganyang klaseng tao. Unang-una, nasisikmura ninyong manood sa ganyang itsurang tao? Tingnan nyo yung kabayo. At saka itong yung labi ni Banat Bay. Kasing labi ng kabayo nakalawit. Nakaganyan. Saka pag kakapik news. Buisit kayo. Tingnan nyo. Paglalaban pa rin ng napatayan yung puta na yan, nakaka na yan. Patutok na yan. Di mo alam, panis na ang kanyan, ang hinaharap niyan. Parang yung kwan, para kang nakaamoy ng bagoong na walang ng asin. Ay, putang ina ninyo. Ang babastos ninyo. Napaka ninyo. Nasisikmura yun yung mga ganyan. Ang laki lang ng inggit ninyo kay Maharlika kung ano-ano nang panaggagawa nyo. Yan din si Joey na yung ulikba na yan. Tingnan nyo naman, kalbo na yung ulikba na yan. Tingnan nyo, pag nagla-live, nakaganyan, nandun na sa bunbunan yung ulo niya, ay yung buhok niya. Kababaeng tao yan, palibasa ulikba. Nasa bunbunan na yung buhok. Saka puputang ina rin. At least ako kung nagpuputang ina dito sa mga nagpapahirap sa mga kababayan ko, pinuputang ina ko.
ay ito, nag-iinggitan lang. Tingnan mo yung mga kanila. Tingnan nyo, pansinin ninyo yung mga live nila. Nandyan, gumagapang yung PayPal, gumagapang yung GCash nila. Ulol. Tanga na lang yung magbibigay dyan ng padala. GCash or PayPal. Tanga na lang kayo. Yan ang masasabi ko. Kaya lutong magsalita ng putang ina. Ako, sabi ko, pag nagpuputang ina ako rito, dito sa mga politikong nagpapahirap sa mga kababayan ko. Ayan sila. Inggitan lang. Oh, ngayon, balikan natin si Lisa. Itong si Lisa, hindi kasama ni Bongbong. Kailan ba ang alis niyan? Sa kanyata, 22 yata ang alis ni Bongbong papuntang Amerika. Ay samantalang yan lagi ang gigil na pumuntang Amerika. Gigil yan na magpa-bida-bida kay Trump. Tagal na yan eh. O ngayon, bakit hindi kasama? Una, yung sinabihan na siya ni Trump na I don't want to see butod in my country. Pangalawa, baka arestuhin na yan doon. Dahan-dahan, hindi na makabalik yan. Yan lang yun. Pangatlo, hindi ko nga alam kung saan pa kukuha ng kapal ng mukha ito si Bongbong Marcos para makipagkita kay Trump. Na ito mismo, si Trump ang nagsabi na the most corrupt country is the Philippines. See? Nakakahiya kayo. Putang ina ninyo. Dadamay nyo pa kami sa inyong kalukuhan. Kung ang makakapal ang pagmumukha nyo, huwag nyo nang idamay ang mga Pilipino sa kakapalan ng pagmumukha ninyo. Yan ang impression ng mga ibang bansa sa atin. Puro kayo mga korap kasi. Puro kayo magnanakaw ng mga hayop kayo. Yan ang totoo dyan. Ngayon, bago tayo magtapos, ulitin ko lang, kung sana ito nagko-comment na ito, pinapanood yung buong istorya ng buong video, sana nalaman na niya yung kahalagahan ng itinuro ko dyan na tubig ng saging. So since na hindi niya, inugali niya magko-comment na hindi niya pinapanood yung video, mamamatay kang tanga. Ngayon, sina. So sa lahat po ng aking mga subscriber ay ingat po kayo. Hindi lamang po leptospirosis yung pwedeng makuha nyo ngayon. Meron pa sinasabi nung nalimutan ko na lang na parang kapatid ng dengue. Yan. At saka ito sa mga leptospirosis, ito sa daga. Ingat po kayo, ha? At yun po ang madalas kong pinapaalala sa inyo. Kahit na gusto ko nang putulin yung video ko, talagang hindi ako makontento hanggat hindi magpaalala sa inyo. Pero itong mga nagpapagapang ng mga GCash dyan sa mga live nila, nagsabi ba sa inyo na mag-iingat kayo? Nagkaroon na ba sila ng concern sa inyo? Lalo nitong banat bay na ito. Hindi na kayo nadiri dyan sa nakalawit na labi niyan. Tingnan yung kapal-kapal, nakalawit na. Parang yung isa yung vlogger dyan sa Davao. Yung kay banat bay, lang. Yung labi lang. Ay yung vlogger dyan sa Davao buong bibig. Akala mo sinuntok. Akala mo dinaanan ng suntok ni Junisha. Pero, kaya bang yabang? Tangin ng mga taon to. Ang magyabang yung may kaya magyabang. Okay? Nagkakaintindihan ba tayo? Sa lahat po ng aking mga subscriber, muli, ingat po kayo. Maraming salamat po at siyempre, mahal na mahal ko po kayong lahat.